Naiyak ko kayo, hindi ako yun. Ang banal na spirito ang kumikilos sa lugar na to sa umagang ito. Amen ba? Amen. Kamusta po kayo? Mabuti. Maulan na linggo sa ating lahat. Ganun pa man, mabuti pa rin ang Panginoon. Amen? Amen. So, magandang umaga sa inyo. Ako po si Brother Mick. Ako po ang naatasan na magbahagi ng salita sa umagang ito. At ipagpapatuloy lang po natin yung pinag-aaralan po natin. Ano yung pinag-aaralan natin for the past weeks and months? 'Di ba? Ang Book of Romans. May tanong ako. Ito, honest answer. Sino po ang nagbasa na o nakabasa na ng Book of Romans? Amen? So medyo hindi pa lahat. Ine-encourage ko po kayo mga kapatid. Itong series natin na to, medyo mahaba pa ito. Okay? At palagay ko naman, ma-appreciate natin yung tinuturo sa atin sa Book of Romans ni Apostle Paul kung babasahin po natin siya. Amen? Kung gagawin natin sa ating mga tahanan na basahin ano bang sinasabi talaga dyan? Amen? Sabi ni Apostle Paul, humahanga siya dun sa mga Berean. Kasi yung mga Berean, hindi sila basta-basta naniniwala sa sinasabi ni Apostle Paul. Anong ginagawa nila? Sinasaliksik nila. Okay? Nagsasalita sa kanila si Apostol Pablo, pero hindi lahat agad nila pinaniniwalaan. Ginagawa nila, sinasaliksik nila. Tama ba yung sinasabi ni Apostle Paul? Amen? Nais ko na maging ganun din tayo mga taga-Rema. Amen? Na hindi lahat ng sinasabi rito, paniniwalaan lang natin ng basta-basta kung hindi sinasaliksik natin ang salita ng Diyos. Amen? At binabangga natin yung sinasabi dito sa katotohanan ng sinasabi ng Biblia. Amen? Amen. Maging maingat po tayo. Amen? Oo, tahanan natin ito. Pero we admit that we who are speaking here in front will not always say 100% what is right. Amen? We are also limited human beings. Amen? And I believe the Holy Spirit is unlimited. Limitless siya. Hindi lang po sa amin nangungusap ang banal na Espiritu. Pati sa inyo. Sabihin nga natin sa ating lahat. Amen? At hindi siya makakapangusap sa inyo kung hindi nyo sinasaliksik on your own yung salita ng Diyos. Amen? So, ine-encourage ko po kayo, gawin po natin, buksan natin ang Bible natin, magbasa po tayo sa bahay, at saliksikin natin for our own selves yung sinasabi sa Biblia. Pwede po ba natin gawin yon? Amen. Amen. Okay, so itutuloy ko na po. Ang pag-uusapan po natin specifically ay Romans chapter 11 verses 33 to 36. Ang title po ng ating message ngayon ay Theology to Doxology. Okay. Bibigyan ko lang po kayo ng background o magre-review lang po tayo muna. Okay? Kasi kung titignan nyo, 4 na chapter lang yung pag-uusapan natin. Pero, para ma-appreciate natin to, pag-usapan muna natin shortly yung na pag-aralan po natin. Kasi, alam ko hindi po lahat sa atin nasimulan to o maaari merong mga kasama tayo ngayon na ngayon lang naka-attend. Amen? Sino po ba yung bago lang naka-attend ngayon lang? O last week lang? Meron po ba? Okay, wala po. So, ang ibig sabihin, kailangan po nating mag-invite. Kailangan natin mag-imbita. Amen ba? Amen. Okay. So, diretso na po tayo. Just a quick overview. Okay. Sino ba yung church sa Rome o sa Roma na sinusulatan ni Apostle Paul? Sino ba sila? Okay? Sabi dito, the church in Rome began as a Jewish-led movement operating inside Rome's synagogues. Okay? Sila yung mga Jewish Christians. Okay? Sila yung mga natural na Israelites na nakilala nila ang Panginoong Hesus at nakita nila kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus nung nandito siya sa lupa. Nakita nila kung paano namatay ang Panginoong Hesus at kung paano siya ulit nabuhay at nagpakita sa kanila. Amen?
Napag-usapan na natin yan before, di ba? Na nag-resurrect si Jesus Christ at nagpakita siya to more than 500 of His followers after He died. Amen? Okay, so itong mga to, mga Jewish, sabihin mo nga Jewish. O, sabihin, mga Israelite, natural-born Israelite sila na nakatira sila sa Rome. Okay? Ngayon, ang ginawa nung AD 49, or parang, ilan ba yan? Pagka sinabi kasi nating AD, pagkatapos ng kapanganakan ni Jesus yan eh. So kung 33 years namatay si Jesus at 33 years old, 49 minus 33. Okay lang. Sige, hindi kayo handa doon. Meron palang patest niya. Okay, 16. After 16 years, okay, nandito na yung ebanghelyo sa Roma. Okay? So, ibig sabihin, kung 16 years lang yon, nakita pa nila yon, na-witness pa nila. Di ba? Buhay, dumating yung time na parehas buhay yung mga tao at nakita talaga nila first-hand si Jesus Christ. Okay, in AD 49, 16 years after Jesus died, Emperor Claudius, yung emperor ng Rome, expelled all the Jews from Rome due to riots over Christus. Anong nangyayari po dito? Yung mga Christian na Jew, nag-aaway sila, nagtatalo sila nung mga ibang Jew na hindi tinanggap yung ebanghelyo ni Jesus. Yung sa mga synagogue nila, yung mga house of worship nila, I presume parang ganito yon, kung saan nagkikita-kita sila. Kasi nung nandun kami sa Taiwan, pagka Sunday, nakikita-kita yung Filipino community. Diba? Yung mga Pilipino na nandun, na mga OFW o kung ano man, nakikita-kita sila doon sa mga park, nagpipiknik sila. Diba? And ganun yung mga ginagawa ng mga Pilipino sa ibang bansa, hindi lang doon. Kahit sa Japan, kahit sa Korea, kung saan may Pilipino, pagkalinggo, nagkikita-kita. Amen? So I imagine, ganito yung itsura ng nila. Pero sila, pinag-uusapan nila dito, yung batas o yung law na binigay ni Moses. Ngayon, yung mga Christian na Jew, sinasabi nila, dumating si Jesus yung Messiah na ipinapangako ng Panginoon more than 800 years ago sa atin. Yung mga ibang Hudyo naman, ayaw nila tanggapin. Ngayon, dahil nagkakagulo, nadidisturb yung Roman peace o yung Pax Romana, si Emperor, ginawa niya, pinalayas niya lahat ng Hudyo sa Rome. Okay? This forced all the Jewish Christian leaders out of the city. Now, ang sitwasyon nun, yung mga Christian Jews na nagmi-meet sila, nag-worship sila, may mga Gentiles din na Christian doon. Pero ang leaders ng church, mga Hudyo. Pinaalis yung mga Hudyo. Natira, naiwan yung mga house churches sa mga Gentiles, sa mga Gentile believers. So hindi nila alam gagawin nila. Di ba? Noong time na yon, dahil mga Jew o Hudyo yung nagli-lead, yung mga tradisyon nila, yung pag-observe nila ng Sabbath day, yung sa mga pagkain, ino-observe din nila dun sa mga house churches nila. Pero dahil pinaalis sila sa Rome, the church was entirely run by Gentile believers in the next 5 years. Ano ibig sabihin nun? Naiba yung kultura ng house churches. Okay? In what way? So, hindi na nila sinusunod yung kosher o yung dietary laws ng kasi napaka-stricto po ng mga Hudyo sa pagkain nila. So hindi sila kumakain ng baboy, hindi sila kinakain na ibon. So pati doon sa pag-prepare ng pagkain. Na-imagine ko parang yung halal, 'di ba? Kapag sa mga kapatid natin na sa Muslim, 'di ba? So hindi iba yung kanilang preparation ng food. Hindi naman ino-observe to ng mga Gentile. Okay? Ano pa? Yung circumcision. Alam niyo po 'yon, 'di ba? Ayoko nang tanungin kung sino dito. Yung mga nagpatuli na o hindi. Pero kumbaga, hindi lahat ng hentil noon na naniniwala kay Jesus, ino-observe yon. So maraming tradisyon ang mga Hudyo na hindi na nila kinontinue. Okay? AD 54, after 5 years, nung namatay si Emperor Claudius,
the Jewish believers returned to Rome. So bumalik na sila kasi taga-Rome naman talaga sila. Ito yung early years ng reign ni Emperor Nero. Okay? Who is known to be the greatest prosecutor of the Christians nung time niya. Okay? The Jews who went back to Rome walked into a church that no longer felt like their own. Pagbalik nila, ano na nangyayari dito sa church natin sa Rome? Bakit iba na? Okay? So ito ang pinagmulan ng pag-aaway ngayon o disunity o division ng mga Jewish Christians at ng Gentile Christians nung time ni Apostle Paul. At itong sulat na to, isinulat ni Apostle Paul, hindi siya talaga libro na may mga chapter, ngunit isang mahabang liham. Okay? Ano yung liham? Di ba? Personal na, ano yun? Parang it's as if nung time nila, kinakausap mo yung mga tao na di ba? Pagka sumulat ka, parang kinakausap mo siya, di ba? Ito yung mga gusto niyang sabihin dun sa mga mananampalataya or the Roman Church during his time. Excuse me lang po, yung mga cellphone po natin, pwede na natin i-silent sa panahong to. Amen? Sige, I'll give you 1 minute. Okay. Okay. The Jewish believers defended their heritage and the Gentile believers looked down on them. Sabi ng mga Hudyo, hindi kayo totoong tagasunod ni Kristo kung hindi nyo sinusunod yung nakasulat sa batas. Amen. Ang sabi naman ng mga Hintil, hindi na namin kailangan yan. Di ba? Hindi na, outdated na yan. Paso na yung tradisyon nyo. Amen. Hindi dyan ang nakabase ang kaligtasan ng Panginoon. So nag-aaway sila. Okay? So sumulat ang Apostle Paul sa kanila. So ito ang storya. Ito ang pinanggagalingan ng pinag-aaralan at binabasa natin ngayon. Ngayon, sumulat si Paul at pinaalalahanan niya yung Roman Church. Ano ba ang totoong sitwasyon o ano ba ang katayuan ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na pinag-aawayan nyo? Diba? Gusto niya silang i-unify. Gusto niyang alisin yung division. Diba? Gusto niya na magkaisa ulit sila. Okay? So in Romans 1-8, nakakasunod pa po ba tayo? Amen. In Romans 1-8, okay, ipinaalala ni Apostle Paul yung theology o yung theological framework. Ano ibig sabihin ng theology, di ba? The study of God. O kaya, the right, ano yung gustong sabihin niya dito? The right belief of God. Okay. Hello? Hello? Sige. Okay. Papatuloy na po ako. Number 1, pinaalala ni Apostle Paul sa kanila yung righteousness of God. Or God is a righteous God. Ano pong ibig sabihin nito? At its core, Romans is about the righteousness of God, which is how God's justice is revealed, how humans can be made right with Him, and how that changes the way we should live. Amen? So pinaalala ni Apostle Paul yung hustisya ng Panginoon. Amen? Tapos kung paano na si God na matuwid na Diyos, paano niya ibabahagi yung katwiran niya sa atin na mga tao. At kung paano tayo mamumuhay ayon sa katwiran na yon. Okay? May dalawang salita sa salitang Hebrew na that encompass this concept of righteousness. Number 1 is yung mishpat or the justice of God. Amen? Pagka sinabi natin na ang Diyos ay, ano yung justice sa Tagalog? Justisya, di ba? God is just, di ba? Okay? Pagka sinabi natin, kunwari ikaw tatay ka, meron kang 2 anak. Okay? Pagka yung isang anak mo, gumawa ng kasalanan o nagkamali, anong ginagawa? Dinidisiplina natin siya, di ba? Para ilayo siya dun sa kanyang foolishness o dun sa kanyang ginawa, di ba? Okay, so dinidisiplina ng tatay. Ngayon, yung pangalawa naman ngayon anak, nagkamali, anong gagawin ng tapat yung just na tatay? Didisiplinahin din niya, di ba? Kaso favorite niya yung ikalawa. So ang ginagawa niya,
pinapalampas lang niya. Diba? Pagka yung isa, stricto siya, pagka yung pangalawa, pinapalampas niya. Just ba yun? Hindi, di ba? Ang Panginoon, just. Ibig sabihin, pantay-pantay ang tingin niya sa lahat ng mga anak niya at lahat ng nilikha niya, di ba? Wala sa posisyon niyan, wala sa pinag-aralan, wala sa kung sino ang nauna at nahuli, di ba? Kung kailangan niyang i-exercise yung justice niya, i-exercise niya yun. Amen? Kaya din tayo may batas, di ba? Sa batas, walang nangingibabaw sa batas. Di ba? Lahat ay dapat managot. Di ba? Kunwari, nag-break ka ng law, kailangan mong managot. Nag-jaywalking ka, o sige, community service ka ngayon. Di ba? Okay. O nag-flood control project ka, di ka pa rin nananagot. Mananagot ka sa Panginoon. Amen? Hintayin mo lang. Okay. So, ganun. Katapatan dahil ang God ay matuwid, hindi pwedeng hindi sa just. So, it goes together. Number 2 is yung tzedakah or God's faithfulness. Ano ibig sabihin nun? Yung katapatan ng Diyos. Tama, katapatan ng Diyos. Ano ibig sabihin ng katapatan ng Diyos? Ibig sabihin ng katapatan ng Diyos, hindi siya nagbabago. Hindi siya yung nagsalita ngayon, bukas iba na yung nasa isip niya. Diba? Sabi mo bukas, magma-McDonald tayo. Ngayon na yung bukas. Kasi Jollibee na pala yung gusto ko. Diba? Pabago-bago yung isip, pabago-bago yung sinasabi. Walang katapatan yung ganun. Amen? So, ang hustisya at katapatan ng Panginoon. Ngayon, merong isang Greek na word na hindi ko nababasahin, hindi ko nasasabihin, basahin nyo na lang kung paano yung, o kaya picturean nyo, i-google nyo mamaya kung paano basahin yan. Pero, dikaiosinithiou. Parang ganun, okay? Which is in Greek, also describes the righteousness of God, which means God's covenant faithfulness, keeping His side of an agreement, even humans fail. Okay? Napag-aralan na rin po natin to. Pagka sinabi nating covenant, ano yan? Sa madaling sabi, kasunduan. Diba? At ang kasunduan, karaniwan ay pinapasok ng dalawang individual o dalawang grupo, di ba? Ang tawag doon, bilateral. Amen? Saan natin makikita yan? Saan? Sa mga kontrata. Amen? Kunwari, example, ito, common na example to na mga pinapasok natin ng mga kontrata. The marriage covenant. Di ba? It is a bilateral agreement. Ibig sabihin, hindi niya pinilit yung isa. Parehas silang nagkasundo. Pagka sinabi mong bilateral o dalawa, both parties make a mutual promise and have specific responsibilities to fulfill. Okay? So kung pumasok ka sa isang agreement, meron kang obligasyon, meron kang responsibilidad na i-fulfill yung requirements ng covenant na yon. A bilateral covenant is voidable if either side fails to uphold their end of the agreement. Amen? Kunwari, sa pagbilihan ng real estate, sa lupa. Diba? Okay? So may isang tao na marami siyang ari-arian at hinati niya sa 12 anak niya yung mga ari-arian niya. Okay? So may kanya-kanyang titulo na yon na nakapangalan doon sa 12. Yung isang anak, hindi na niya kailangan kasi nag-migrate na siya sa ibang bansa. Ayaw na niyang gamitin o ayaw na niyang patayuan ng bahay o patamnan yung lupa niya. Yung kanya, anong ginawa niya? Ibinenta niya ngayon sa isang tao. So dahil ibinenta niya sa isang tao na hindi nila kapangalan, hindi nila kaapelyedo, hindi nila kaano-ano, di ba? Merong titulo yung lupa. They entered into an agreement, into a covenant. O sa lagang to, bilhin mo ng 15 million. O sige. Ngayon, dahil ito na hindi nila kapangalan ang may-ari na nun, wala ngayong say yung mga 11 na kapatid niya kasi they entered into an agreement na magbibilihan sila ng lupa. Amen? Okay, yun ang bilateral na covenant. Pero itong covenant ng Panginoon na to, ng righteous God natin, is unilateral. Sabi mo nga unilateral. Okay, ang ibig sabihin ng unilateral, isa lang ang gumagawa ng lahat ng kondisyon. Amen?
Bakit? Yan ang katayuan natin sa Diyos. Amen? Pagka sinabi ng Diyos na mahal niya tayo, pagpapalain niya tayo, di ba? Anong parte natin dun? Meron ba tayong ginawa para i-deserve yun? Wala, di ba? Ano lang ang parte natin? Tumatanggap lang tayo. Pagka sinabi natin, Lord, kailangan ko ng kapatawaran mo, ano bang gagawin ko? Di ba? Kahit wala ka pang ginagawa, pinapatawad ka na ng Panginoon. Kahit wala ka pang ginagawa, minamahal ka na ng Panginoon. At minahal ka na ng Panginoon. Amen? Ganyan ang klase ng covenant na meron tayo sa Diyos. At makikita natin yan nung time ni Abraham. Okay? The Abrahamic covenant is unilateral. Walang ginawa si Abraham para i-bless siya ng Panginoon. Basta isang araw na lang, nag-appear sa kanya ang Panginoon. Sabi, Abraham, pagpapalain kita, bibigay ko sa iyo malaking lupain kung saan maninirahan ikaw at ang iyong mga salinlahi na mas marami pa sa bituin ng langit. Anong ginawa ni Abraham? Wala. Nga lang, tumanggap lang. Amen? Ganon ang katayuan natin dun sa sinasabing covenant. So God is a righteous God that even if we do not meet the requirements of His grace, of His love, of His mercy, pinibigay pa rin niya sa atin regardless. Amen? So pinaalala ng Apostle Paul na ganon ang Diyos na sinasamba ng Roman Church. Pinaalala niya sa kanila. Ito sa gitna ng pag-aaway nila. Number 2, pinaalala ni Apostle Paul sa kanila that we all fall short of God's standard. Amen? Ang Panginoon po ay banal at mataas ang kanyang moral standard. Sabi dito sa Romans 1-3, it described how the Gentiles fell or fall short of God's moral standards due to their pagan practices. Okay, sinabi ni Apostle Paul, itong mga kayo na mga hintil, okay, sumasamba kayo, napakarami niyong Diyos. Marami silang Diyos-Diyosan, mga kapatid. Meron silang Diyos para sa araw, may Diyos sila para sa gera, may Diyos sila para sa music, meron silang Diyos para sa wisdom, sa love, sa dagat, meron silang God of the sea, meron silang God of fire, meron silang God of agriculture. Lahat na yata ng Diyos na pwede lang isipin, meron sila. At dinescribe ni Apostle Paul to, meron pa silang isang pedestal doon, nakalagay, to the unknown God. Di ba? Yung mga Diyos na hindi pa namin nadidiscover, ito meron ka rin. Di ba? Ganon sila ka-idolatrous. Di ba? Lahat na lang. Kahit siguro Diyos ng paa, meron sila. Di ba? Lahat na lang ng pwede lang isipin na sambahin, ginawan nila ng pedestal. Okay. So, ganon ang kultura ng mga hintil. Okay? Ano pa? They were sexually immoral. Di ba? Yung sinabi ni Apostle Paul, dahil sa kanilang kasalanan, pinabayaan sila ng Panginoon. Di ba? Na sa their own sinful desires. Okay? Meron sa kultura ng mga hintil, ng mga hintil na yung mga elite na mga kalalakihan, meron silang relasyon sa mga young boys. Diba? At tanggap 'yun sa society nila. Diba? Homosexual relationships, yung pagka-romance, common din sa kanila yung meron silang mga alipin. At yung mga pangangatawan ng alipin nila, pagmamay-ari nila. Okay? So, bahala na kung anong gusto nilang gawin 'yun. Okay, what else? They practice greed and violence. Okay, sabi sa Romans 1:32, though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them but give approval to those who practice them. Diba? Binabati pa, ang galing mo. Diba? Parang ganun. Binabati pa. So, yun. Pinoint out ni Paul yun kung gaano kakulang, kung ano ang kakulangan ng mga Gentile believers. But Paul also points out to how the Jews also practice the same things despite having the law. Sabi niya, kayo naman na mga Hudyo, natanggap nyo ang batas
at kautusan sa Panginoon, pero hindi kayo naiiba dahil ginagawa nyo rin parehas na mga bagay na ginagawa ng mga Gentiles. So sabi niya dito, for us it is written, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Okay? So sinasabi niya sa Roman Church, wala kayong ipagyayabang sa isa't isa. Dahil pare-parehas lang kayong kulang. Amen? Hindi nyo ma-meet yung standard ni God. Okay, number 3. Okay, despite of all this, sabi ng Apostle Paul, we are justified by faith in Jesus. Amen. Tayo lang ay nagiging makatwiran dahil sa ating pananampalataya kay Jesus. Hindi dahil nagpatuli ka, hindi dahil ino-observe mo yung mga dietary laws natin, hindi dahil ino-observe mo yung Sabbath day, 'di ba? It is only our faith in Jesus that makes us right with Him. So pinaalala niya to sa Roman Church. For all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by His grace as a gift. Okay, as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Amen? So sa pamamagitan lang, sabi niya mga kapatid, mga nag-aaway-away kong kapatid, diba? It is not by our own merit. It is by our faith in Jesus. And that applies also to us. Amen? The church in Rema. Amen? It is not by what we do, but it is by our faith in Jesus that we are saved. Amen? Malinaw po sa atin yon. Okay. Sabi dito, next. At dahil dyan, dahil tayo ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, we are adopted in God's family and made co-heirs. Diba? Ano ibig sabihin ng co-heirs? Tagapagmana tulad ni Kristo. Amen? Sabi sa Romans 8:14-17, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. Sino po ang anak ng Diyos dito? Amen. Because we are led by the Spirit. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons. Amen? Okay? Sa culture ng Rome, pagka sinabi mong inadopt, pagka sinabi mong meron kang inadopt, okay, hindi siya parte ng pamilya nyo, pero inadopt nyo siya. Lahat ng karapatan nung kadugo, ibibigay din dun sa inadopt. At hindi na naaalis yun. Ganon katibay yung yung concept na yon sa mga taga-Rome. Okay? It is a legal concept, yung adoption. Yung pangalan, ibinibigay, di ba? Kung dati kang, siguro, kunwari, Ayala. Ging Ayala ka. Di ba? Pagka namatay yung nag-adopt sa'yo, hindi na maaalis yun. Ayala ka na forever, pati magiging anak mo. Di ba? Parang ganon, yung concept nun. So, hindi na re-revoke yung pangalan, yung ari-arian, yung mana na ibibigay mo dun sa inadopt mo. So, ganun ang pinipicture na concept ng adoption ni Paul dito. Sabi dito, by whom we cry, Abba, Father. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka lang inadopt, hindi ka lang binigyan ng mga legal rights, ipinasok ka pa dun sa pamilya. Sabi niya dito, ganun ang ginawa sa atin ng Ama natin sa langit. Hindi lang natin siya Diyos, tatay natin siya. Amen? At kung ang Diyos ay tatay mo, meron pang imposible na ibigay siya sa'yo? Wala, di ba? Lahat ng benefits na kay Kristo, sabi niya, He made us co-heirs with Jesus Christ. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs. Heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. Amen? If we identify with Christ, we also identify with His sufferings. Amen? Okay? Hindi lang puro sarap. May lungkot din, may paghihirap din. Pero paghihirap to para sa Panginoon. Amen? Hindi dahil naghihirap ka dahil may binunga yung mali mong desisyon o may kasalanan. Hindi po yun. Amen? Yung paglakad natin na matuwid, yung pagsunod natin sa salita ng Diyos, na nandito tayo sa fallen world, di ba?
it is a suffering for Christ. Amen? Amen. Okay. So yan yung theology na tinuturo na binalikan ni Paul sa mga Romans, di ba? Katuwiran ng Diyos. Amen. Walang nakaka-meet ng standard niya, pero binigay niya sa atin ang kaligtasan by our faith in Jesus, and He also made us co-heirs with Christ. Amen? Amen. Okay. So ito yung napag-aralan natin last time, yung sa 9 to 11 naman, yung concept ng olive tree. Amen? Naaalala niyo pa po ba? Okay? Maigsi na, ano na lang po, mabilis na lang. Okay? The olive tree in chapter 11 represents the Abrahamic covenant. Yun na pag-usapan natin kanina. Where God entered into a unilateral covenant with Abraham and met all the conditions of the agreement. Okay? Sabi doon, God promised to bless Abraham to be the father of all nations. Amen? Tayo po, na mga modern day believers are considered to be spiritual children of Abraham. Naniniwala po kayo doon? Kung hindi, sinasabi ko na sa inyo, maniwala na kayo. Ito yung concept na in-illustrate ni Apostle Paul nung chapter 11, na itong pangakong to para sa lahat to ng Israel na na-fulfill dahil sa death and resurrection ni Jesus. Pero anong ginawa ng Israel? Hindi nila tinanggap yung good news ni Christ. Diba? Hindi sila naniwala sa Panginoong Jesus. At anong nangyari? Dahil hindi sila naniwala, yung ebanghelyo na karating sa ibang lugar, nakarating sa mga hintil. At yung mga Gentile, naniwala sila. Amen? Tinanggap nila yung message ni Jesus Christ. Para daw itong may isang olive tree na may mga natural na branches, pero yung mga natural na branches, hindi niya tinanggap. So anong ginawa? Pinagpuputol sila. At nilagay doon yung mga Gentile. Grinaft as a new grafted branch. Amen? Okay? Pero ang pangako ng Panginoon sa 11:26, sabi niya, dadating ang panahon na ibabalik ko ang buong Israel sa olive tree na yon. Amen? Sabi sa 26, and this is the way all Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come from Zion, and he will banish ungodliness from Jacob. One day Israel will turn to Jesus, and they will also be saved. Amen? Okay? So yan yung summary nung theology na sinasabi ni Paul sa Romans. Okay? Pupunta na tayo sa topic natin ngayon. Kaya pa ba? Okay. Theology to doxology. From the study of God to the worship of God. Amen. Ang ating verse for today is Romans 11:33 to 36. Samahan niyo po ako, basahin po natin. Verse 33. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments, and how inscrutable His ways. For who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor, or who has given a gift to Him that He might be repaid? For Him, and through Him, and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. Amen. So after all this time na sumusulat si Paul at pinapaliwanag niya lahat ng konsepto tungkol sa Panginoon Diyos, at the end of chapter 11, wala siyang nagawa kung hindi magpuri na lang sa Panginoon. Amen? Sabi dito, at the point where Paul reached the edge of what he cannot explain. Diba? Sa term natin ngayon, mind blown na siya. Putok na yung utak niya. Diba? Hindi ko na maunawaan. Anong ginawa niya? He burst into worship. Diba? Sabi niya doon, oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. Amen? Paano niya nasabi to? Ang dami niyang tinuro, ang dami niyang isinulat sa Roman Church. Simula nung time ni Abraham, pinangako si Jesus, dumating si Jesus na matay at hindi pinaniwalaan ng sarili kong bayan, mga kababayan ko. Diba? At dinala, dahil doon, dinala yung mensahe sa mga at sila nakakilala sa Panginoon. Kaya kayo nandito, church na kayo. Diba?
Sinong nakaisip ng lahat ng bagay na yan? Amen? Ngayon, habang inaaral ko tong mensahe ko, napaisip ako. Kaming mag-asawa, mahilig kaming kumain. Okay? At dahil mahilig kami kumain, mahilig din kami magluto. Ginagawa namin, katuwaan namin, kapag kunwari may nakikita kaming mga bagong kainan. Uy, meron dito sa nakita ko sa Reels. May bagong bukas na restaurant dito, ganito yung pagkain. Sige, subukan natin. Karaniwan, pinupuntahan namin yun at kinakainan namin para gayahin namin sa bahay kung ano yung na-experience namin dun. Okay? Ngayon, pagka meron kang kahit papaano naiintindihan mo, ito, ganito to, nilagyan niya ng ganito to, nilagyan niya ng ganitong sangkap to. Okay? Parang, uy, sarap pwede pala yun. Di ba? Parang, kunwari, sinong makakaisip na maglagay ng pakwan dun sa sinigang? Di ba? Subukan nyo na ba yun? Okay, masarap pala, di ba? Pero hindi mo na, hindi mo naman na-imagine siya na gawin. Sinong nakaisip nito? Di ba? O kaya maglagay ng toyo dun sa ice cream. Na-try nyo na ba yun? Yung vanilla na ice cream na may kikoman? Ay, nako. Huwag nyo na i-try. De, joke lang. Try nyo rin. Okay? Sinong nakaisip nito? Di ba? Sinong niyan? O ano pa? Yung hot chocolate na inumin, na merong sili. Tikman nyo na yun. Diba? Pwede pala. Mga bagay na hindi natin naiisip. Pero pagka na-experience natin, na-realize natin, pwede pala. Sinong nakaisip niyan? Ganon din siguro yung naiisip ni Paul during this time. Ang lalim ng kayamanan, karunungan, di ba? At wisdom ng Panginoon para humantong tayo sa ganitong point. Ikaw, kapatid, may challenge ako. Imaginein mo, sino ang nagpakilala sa iyo sa Panginoong Jesus? Okay? Sipin mo lang. Anong sitwasyon o anong kalagayan mo nung nakilala mo ang Lord? Diba? Nakilala mo ba siya sa birthday party? Nakilala mo ba siya sa funeral? May nag-share sa iyo na kaibigan mo? Katrabaho mo? Kamag-anak mo? Okay? Isipin mo lang. Reflection lang. Ano lang siya? Thought exercise lang. Okay, ngayon, isipin mo ngayon kung paano nakakilala sa Panginoon yung taong nagpakilala sa iyo sa Panginoon. Paano siya nakakilala? Pinagaling ba siya ng Panginoon sa isang terminal na sakit? O tatay niya pastor, kaya pastor din siya? Parang ganun. Paano siya nakakilala? O sabihin na natin, dahil galing siya sa pamilyang yung tatay niya na pastor, kanino kaya nakakilala yun? Paano kaya nakakilala? Diba? Kung isipin natin, yung mga pangyayari sa buhay natin, di ba? Tinatahi-tahi siya ng Panginoon para sa sitwasyon natin ngayon. Amen? Naisip nyo ba yun? Di ba? Parang lagi natin sinasabi, yung testimony nila pastor, di ba? Nagsimula sila sa Bible study sa workplace. Di ba? Sinong makakaisip na yung nag-share sa kanila ng word is nakatanggap ng miracle healing kay God? Kaya nakakilala sa Panginoon. Na yun nagpakilala sa kanya sa Panginoon, may miracle healing din. Amen? Hindi natin nakikita, hindi natin naiintindihan lahat ng kapamaraanan ng Panginoon. Pero dinadala tayo ng Panginoon kung saan mabuti sa atin. Amen? Sabi dito, may 3 bagay na dapat maintindihan natin dito sa doxology ni Paul. 3 things that we must understand. Number 1, in verse 33, the depth of God. Diba? Ang Panginoon ay malalim. Pagka sinabi mong malalim, anong unang pumapasok sa isip mo? Ako, nung inaaral ko to, ang unang pumasok sa isip ko, yung dagat. Diba? Napakalalim ng dagat. And in fact, sabi nila, 28% pa lang ng bottom ng seafloor ang namamapa. Sa ngayon, 28%. Wala pa sa kalahati ang nadidiskubre ng tao patungkol sa ilalim ng dagat. Amen? Yung deep sea, hindi nga natin alam kung ano nandun eh. Bakit? Madilim,
mataas yung pressure, di ba? Hindi kaya ng kahit anong technology ng tao, kahit gaano nakatalino ang tao ngayon, na madiskubre kung ano ang nasa ilalim nun. Ganun ko naisip o na-imagine yung lalim ng isip ng Panginoon. O baka higit pa. Kasi sino ba nakaisip na gumawa ng dagat? 'Di ba? Ang Panginoon, 'di ba? So kung naisip niya 'yun at hindi natin madiskubre 'yun, gaano ka infinitely bigger ang isipan ng Panginoon. Okay? So napaka lalim ng isipan ng Diyos. Hindi natin kayang maabot. Okay? The riches of His grace and mercy, kaya ba nating intindihin yun? Kahit gaano kakalat yung buhay natin, nakakatanggap tayo ng biyaya ng Diyos. Di ba? Ng habag niya. Gaano kalalim yun? Sabi sa Bible, di ba? As far as the east is from the west, di ba? As high as the heavens are above the earth, ganun daw ka. So great is the love of the Father for us. Meron na ba sa atin na nakasukat nung distansya ng langit at ng lupa? Diba? Ganun daw kalaki ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. The wisdom of God's plan of salvation through Jesus. Kung paano, diba, pag-aralan naman po natin, paano nung unang kasalanan ng sangkatauhan through Adam, nung first sin ni Adam o ng mankind, nagkaroon na kaagad ng plano ang Panginoon kung paano niya ililigtas ang humanity down the line. After thousands of years. Sino ang kayang mag-plan at mag-orchestrate ng ganon? Ang Panginoon lang. He knows the beginning from the end. He sees everything. He sees all. He understands all. And He never makes a mistake. Amen? Hindi daw nagkakamali ang Panginoon. Sabi dito, we cannot know everything about God. Totoo naman po, di ba? Hindi kaya ng isipan natin na limitado, na maintindihan lahat patungkol sa Diyos. But God reveals Himself to us. Amen? Hindi man natin siya fully kayang unawain, pero anong ginagawa ng Diyos? Nire-reveal niya sa atin yung plano niya, yung mga kapamaraanan niya, yung mga kaisipan niya patungkol sa atin, yung mga principles, and even gives us wisdom. Amen. Sabi sa Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Amen. I believe ito yung topic ng Father's Day, di ba? Yung banal na takot sa Panginoon. Yun daw ang pinagmumulan ng wisdom. Okay? Ano sabi sa James 1:5? If any one of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Amen? Pagkakailangan mo raw ng katalinuhan, pwede ka raw humingi sa Panginoon. At sabi dito, He will give it to you generously. Hindi konting wisdom lang. Di ba? Yung lahat ng wisdom na kailangan mo, ibibigay niya sa iyo. At hindi niya sasabihin sa iyo, ang tanga-tanga mo naman. Hindi niya sasabihin sa iyo yun. Sorry for the term. Okay? He will give it without finding fault. Amen? Okay, Daniel 2:20-22. Blessed be the name of God forever and ever, to whom belong wisdom and might. He changes times and seasons. He removes kings and sets up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. He reveals deep and hidden things. He knows what it is in the darkness, and the light dwells with Him. Amen. Anong gustong sabihin sa atin ng Panginoon dito, mga kapatid? When it comes to God's wisdom, the depth of His riches and knowledge, anong sinasabi sa atin ng Panginoon dito? When you're facing a trial or a crisis, or meron kang problema, just trying to navigate this life, itong buhay lang na to, na meron tayo. God just says, I know the way, let me just direct your steps. Amen? Sabi niya, anak, alam ko
Hayaan mo ko na samahan kita at i-direct ko yung mga hakbang mo. Stay close to me. Walk with me. I have the wisdom to help get you through this, whatever problem you're facing. To take you from your ugly present to the future that I have for you. Amen? Yun ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Na kahit hindi natin alam, fully maintindihan ng Panginoon, bibigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon. Yung mga plano niya, yung mga ways niya, yung mga thoughts niya, ibibigay niya sa atin. Amen? Sabi sa Isaiah 55:8-9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts." Amen? Some of us, di ba? Nararanasan natin yung paghirap dito sa buhay. Kasi marami tayong mga kapamaraanan na hindi naman kapamaraanan ng Panginoon. Amen? May mga sarili tayong diskarte, mga sarili tayong ways. Many times we get into trouble because we do not seek God's ways and we do not seek God's thoughts. Sabi ng Panginoon, mas mataas ang nalalaman ko kaysa sa iyo, anak. Sundin mo ang aking kapamaraanan. Amen? Okay. While we can't know the depths of God, we can trust what has been revealed to us about God. Amen? Ano yung na-reveal to us about God? Number 1, yung nire-reveal sa atin ng Holy Spirit. Sabi sa 1 Corinthians 2:11, For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Amen? Gusto mo malaman ang plano ng Panginoon, ang mga kaisipan ng Panginoon, anong gagawin natin? We go to the Holy Spirit. Amen? Sabi dito, alam ng Holy Spirit ang kaisipan ng Panginoon. Amen. Number 2, His Word and the prophets, yung mga word ng mga prophets na nauna sa atin, di ba? Siguro hindi ko na iisa-isa yung mga verses dyan. Okay? Pwede yung picturean, i-meditate nyo sa bahay. How else has God been revealed to us? Through His Son. Diba? Sabi ni Jesus Christ nga, diba? Kung nakilala nyo ako, nakilala nyo na rin ang Ama. Diba? At ano pa? Lastly, yung creation. Pagka nakikita natin yung splendor o yung wonder ng creation ng Panginoon, naisip natin kung anong klaseng Diyos, diba? Meron tayo. Sino dito yung nagtitingin ba kayo ng nanonood ba kayo ng sunset? Yung paglubog ng araw. Di ba? Araw-araw, ibang itsura nun. Di ba? Araw-araw, ibang itsura ng sunset. Kahit nasa isang lugar ka lang. Pansinin mo yan. Di ba? May kita mo, ang Diyos natin, napaka-creative niya. Di ba? At napaka-makapangyarihan niya kung bakit nandyan yung ulap, kung bakit ganito kulay yan, bakit orange yan. Di ba? Ang galing ng Panginoon, amen? Amen. So napakalalim, ang hirap unawain ng Panginoon. Pero bibigyan tayo ng Panginoon, inire-reveal niya sa atin ang kanyang katangian. Every time we read the Word. Kaya hindi po pwede victorious Christian pero hindi nagbabasa ng Bible. Mga kapatid, doon lang po natin nauunawaan at naiintindihan ang kapamaraanan ng Panginoon kapag tayo ay nagbabasa ng ating Bible. Amen? So magbabasa na po tayo, no? Praise God. Okay. That's number 1. Number 2, the mystery of God's ways. Sabi sa Romans 11:34-35, For who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor, or who has given a gift to Him that He might be repaid? Okay? So naka-quote and quote yan kasi kinuha ni Apostle Paul yan kay Prophet Isaiah at sa Book of Job. Okay? Sabi niya dito, God does not need any counsel. Hindi mo daw pwedeng turuan ng Diyos. And nor He can be put under obligation. Diba, nung mga maliliit po tayo, matagal na panahon na yun, kapag meron tayong, pagka sinusuway natin yung gusto ng magulang natin, ano yung naririnig natin madalas?
Marunong ka pa sa akin eh. Di ba? Yun ang ano. O kaya ako pa tuturuan mo. Papunta ka pa lang, pabalik na ako, di ba? Lagi nating naririnig. Minsan ini-imagine ko, ganyan din ako sa Panginoon eh. Di ba? May mga, mas may tiwala ako dun sa nalalaman ko para di muna ako susunod kasi gusto ko muna testingin. Di ba? Meron lang ako i-share na kwento sa inyo. Yung anak kong panganay, babae yun. Di ba? One time, nagpaalam yan sa akin, meron silang lakad ng mga kaibigan niya. Magti-team park daw sila. Okay, magti-team park daw sila. O, sige, go. Birthday nung kaklase tao, sige. So, pinayagan ko siya. Ngayon, nung magpapaalam na, nakita ko yung suot, medyo maigsi yung shorts, tapos medyo naka-spaghetti strap. Sabi mo gano'n, hindi ko pwedeng umalis ng nakaganyan. Kailangan magbihis. Di ba? Sumimangot. Siyempre, yung get up niya, hindi approve eh. Hindi siya paalisin ng bahay. Pero tinry ko sa kanyang ipaliwanag. Sabi ko sa kanya, anak, ako nakikita kita na anak kita. Pero yung mga tao sa paligid mo, baka iba yung magiging paningin nila sa'yo. Diba? Baka hindi ka nila respetuhin nung gaya ng pagrespeto ko sa'yo. Hindi lahat ng tao sa paligid mo, tratatuhin ka na kung paano ka namin tinatrato. So, naintindihan naman niya at sumunod naman siya. So, sa madaling sabi. Na-imagine ko, many times we are like that with the Lord. Amen? Aminin nyo man sa hindi. Diba? Madalas, ang nasusunod naman, hindi ang Panginoon, yung gusto natin. Diba? Yung mga nangyayari, yung mga ganyang bagay. At ako, bilang mortal na tatay, ang gusto ko, sa anak ko, maging safe siya. Masecure ko yung safety niya. Diba? Kung iisipin ko, ganun din naman yung ama natin sa langit eh. Ang gusto niya sa atin, yung maganda lang, yung mabuti lang. Amen? Agree ba kayo doon? Pero minsan, hindi nangyayari yung maganda at saka mabuti kasi meron tayong sariling diskarte. Meron tayong sariling wisdom. Meron tayong sariling kapamaraanan. Amen? Ang gagawin natin kapag hindi napapagbigyan, di ba, nagtatampo. Di ba? Di na ako attend. Di naman totoo yan si God. Di ba? Nagtatampo, nagaan. Okay? May mga nangyari, may mga unos, may mga problema na nangyayari. Nagtatampo sa Panginoon. Di ba? Kilala niyo po si Job. Amen? Si Job. Okay, magbasa po ulit tayo ng Bible natin. Si Job, ang story ni Job, gusto ko lang din pasadahan ng mabilis, di ba? Si Job ay isang tagasunod ni follower ni God. Although hindi siya Israelite, mga kapatid. Hindi po Israelite si Job. Okay. So, yung story ni Job ganito, isa-summarize ko na lang. Okay. Satan challenges God, claiming Job is only faithful because he is rich and protected. Okay? So, isang araw daw, pumakyat sa langit si Satan or the accuser. Sabi ng Panginoon, nakita mo ba yung yung si Job, yung anak ko? Sumusunod lang naman sa iyan dahil pinoprotektahan mo, tapos dahil well provided siya, di ba? So sabi tignan ko, kapag inalis ko lahat ng mga binigay mo sa kanya, kung susunod pa yan sa'yo. Pero, inalaw ni God. Sabi dito, God allows Satan to test Job's loyalty. So, pumayag. Yung pa lang, nung nabasa ko pa lang yan, parang, teka God, kala ko ba mahal mo si Job? Bakit mo pinayagan na siya? Na pagdaanan niya yun. So anyway, ang nangyari, in a series of disasters, Job loses all his wealth, his 10 children die, and his body is covered in painful sores. So nawala lahat ng mga bagay na yun. At dahil doon, nagluluksa si Job, dumating yung mga kaibigan niya. Pero yung mga kaibigan niya, instead na i-comfort siya, anong ginawa? Inaccuse pa rin siya ulit. Sabing ganun, siguro meron kang secret na sin, para to deserve such a brutal punishment. Sige, isipin mo naman yung 10 anak mo namatay sa isang araw lang, isang event lang. Di ba? Tapos namatay lahat ng kanyang mga
mga alaga, wala lahat ng kanyang mga ari-arian. Tapos nagkaroon pa siya ng maraming mga, siguro mga pigsa-pigsa yun. O ano. So sinasabi ng mga kaibigan niya, sigurado kami, may nagawa kang kasalanan sa Panginoon, kaya ka nagkakaganyan. Pero si Job talagang wala. Kasi isang araw na lang nangyari yun di ba? Hindi niya alam, inallow ni God sa heaven. But anyway, Job continuously defends his righteousness and question God's justice. So after nila magdebate ng mahabang panahon, finally, nagsalita na si God. Sabing ganon, may dumating na ipo-ipo at nagsalita ang Panginoon, reminding him of the immense complexity of the universe and mankind's limited understanding. Nung nagsalita ang Panginoon, hindi niya pinaliwanag, Job, kaya mo pinagdaanan to kasi ganito ang nangyari. Hindi. During that time, nung nagsalita ang Panginoon, sinabi lang niya, sino ba ang gumawa ng lahat ng bagay? Sino ba gumawa lahat ng seasons? Bakit nagkaroon ng winter, spring, summer, autumn? Bakit nagkaroon ng ulan? Pinakita ng Panginoon kung gaano siya kalaki at kung gaano kaliit si Job. At nung nakita na ni Job na napakalaki ng wisdom at napakalaki ng Panginoon, nakontento na siya. Hindi na siya naghanap ng sagot. Naisip niya, napakaliit ko lang kumpara sa Diyos. Amen? At dahil dito, in fact, sabi sa Job 2, sabi ng asawa ni Job, just curse God and die. Sumpa mo na lang ang Panginoon, tas mamatay ka na. Sabi niya ganun. Pero hindi ginawa ni Job yun. At the end of the book, kung babasahin nyo, hindi ko na iaano yung detalye yung pero magandang kwento po ito. Because Job remained devoted and maintained his integrity, God rebukes the friends and restores Job's wealth, health, and family, giving him twice as much as before. Amen? Ni-restore lahat ng Panginoon kung ano yung nawala kay Job. Hindi na niya pinaliwanag. Ba't mo pinagdaanan ang mga bagay na yan? Diba? Hindi na. Pinakita lang ng Panginoon kung gaano siya kadakila. Diba? Ganon din sa atin mga kapatid. Sabi sa Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purposes. Diba? Know that in all things. Sinabing all things, the good and the bad. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, God works for the good of those who love Him. Amen? You can trust God's ways even when it is not clear. Meron ka bang pinagdadaanan ngayon? May problema ba? May crisis ba? Diba? Huwag mo na itanong sa Panginoon kung bakit. Kapatid, doon ka mag-focus sa sinasabi niya. All things work for good to those who love God. Amen? And like in Job's story, I would like you to know that the Lord restores. Amen? Ano ba yung nawala sa'yo? Yung nawala ba sa yung ari-arian, kayamanan, kapayapaan? Ano ba yung nawala? Kayang i-restore ng Panginoon. Amen? It is not for us to question the mystery of God's ways. Amen? Our job is to only look forward and believe and put our hope in God. Amen? Lastly na po, ito na po ang huling slide. Verse 36, the supremacy of God. Sabi sa Romans 36, for from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. Okay? So tatlo na lang po. For Him. God is the source of all things. Amen? Araw-araw, pagka na minumulat mo yung mga mata mo, amen? Naiisip mo ba kung saan nanggaling yung buhay na binigay sa'yo? Di ba araw-araw, ang panalangin natin, Lord, salamat at gumising ako ngayong araw na to. Di ba? Sabi nga nung iba, di bali walang tulog, basta merong gising. Di ba? Okay. Mas okay na yun, walang tulog, kaysa walang gising. Di ba? Pero totoo mga kapatid, every time we open our eyes, pagka sinara natin yung mga mata natin sa gabi, alam ba natin na bukas, didilat pa yun?
Di na, di ba? Ang buhay natin sa Diyos ay hiram lamang. Amen? Hindi natin pagmamayari. So siya ang source. Number 2, through Him, sa pamamagitan niya, He is the sustainer of all things. Amen? Yung kalakasan natin sa araw-araw para gawin yung mga para makapag-provide tayo sa family natin. Di ba? Yung kakayahan, yung katalinuhan, di ba? Pagka pumapasok tayo sa trabaho, kaya sa school, sino ang nagsusustain sa atin? Ang Panginoon. Di ba? Kanino ba nang galing? He is the source. Kanino ba nang galing yung abilidad mo na yan na meron ka? Di ba sa Panginoon din naman? Di ba? Na maaring natutunan mo yan, yung skill na yan. Pero sinong nagdala sa iyo doon sa part ng buhay mo na natutunan mo lahat ng bagay na to? Di ba ang God naman ang nag-orchestrate ng lahat? Amen? So it's from Him and through Him. He is the sustainer of all things. And lastly, to Him. God is the goal and the purpose of all things. Ang lahat ay para sa Kanya. Amen? Lahat ng mabuting bagay na nararanasan mo, lahat ng hurt or pain na nararanasan mo, di ba? It is all for God. The end goal is God. Maaring hindi natin nakikita dahil nasa kadiliman tayo ngayon. Pero ang ending niyan, para sa glory ni Lord. Pagka nagba-Bible study, I always say, pagka merong testimony or praise report, minsan di ko nasasabi, pero in my mind, ang lagi ko lang nasasabi, it is always a victory for Jesus. Amen? Lahat ng success natin sa buhay, kahit yung mga time na binagdaanan natin to, but in the end, merong tayong hope. Di ba? Why? Because it is for the glory of God, and it is always a story of a victory of Jesus in our lives. Amen.